Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zoleka Lopez. Dahil hindi na anila kinakailangan. Itinuloy naman ng depensa ang cross-examination kay NBI Executive Jeremy Lotoc na kinwestiyon rin ng Senator Judge kung may kakayahan ba ang Vice Presidente na magpapatay ng tao. Ang report, ihahatid ni Ace Cruz. Muling pinuna ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pag-cross-examine sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotoc ang ilang discrepancies ng NBI investigation report. Si Lotoc ang NBI cybercrime chief noon na nag-authenticate sa video ng pagbabanta umano sa buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng First Family. Don't you think that these errors constituted violations of due process? The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Sunod na kwenestyon ng depensa kay Lotoc kung paano lumabas sa kanilang investigasyon na natakot ang Pangulo sa muna yung mga banta ni Duterte. After the statements of VP Sara, you interpreted the mind. It's like you went into the mind of the alleged offended parties, BBM, FL, and the Speaker, and based on your own interpretation, you determined or concluded that they were threatened. Is that not the case? Ang sinabi doon ng Presidente, nakakabahala yung mga narinig natin itong mga nakaraang araw. And then isa itong kriminal na pagtatangka, ito yung aking papalagan. So at that moment, the President took the utterances serious and real, sir. Pero iginit ng depensa na 6 na buwan makalipas ang kontrobersyal na online press conference ni Duterte, sinabi ng Pangulo na handa siya makipag-usap. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ipinakita rin ng depensa ang ilang news articles noong May 2026 kung saan inihayag ng Malacanang na walang destabilization plot laban sa administrasyon. Pati ang pahayag ng bise noong June 12, 2026 interview na hindi niya kukuhanin ang posisyon ng Pangulo. Kasunod nito, tinanong ng ilang senator judges si Lotoc kung bakit sa tingin niya ay may kakayahan ang pangalawang Pangulo na magpapatay ng tao. Anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tinignan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho aside from the fact na vice presidente siya. Matapos ang pagtayo ni Lotoc sa witness stand, inanunsyo naman ng prosekusyon na hindi na nila iharap na testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zoleka Lopez na 2 araw nang nasa impeachment court sa bisa ng 2 araw na subpoena. Pati si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello dahil unnecessary at redundant o paulit-ulit na nila ito. Sa Miyerkules walang iharap na testigo ang prosekusyon kaya't isasala na impeachment court ang nakabinbing 2 subpoena para sa pagpresenta sa selyadong BIR box laman ang tax documents ni VP Duterte at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Pati ang bank records na mag-asawa. Magsasagawa rin ng mga senador ng caucus o pagpupulong Miyerkules ng umaga. Ace Cruz, Newslight.